na obispo ang pagbabasbas. Magsiupo. Para sa ating mga pari, yan pong mga yati dyan ay hindi namin plan B. Wala kaming plan B. Pinupuri at pinasasalamatan natin ang Panginoon sa pagtitipong ito para sa opening mass ng Sultare Cup Season 17. Malugod naming kayong tinatanggap dito sa Diocese of Calapan. Ang sarap din palang bigkasin, Diocese of Calapan. Naalaala ko tuloy ang cheering ng gumaka noong nakaraang Sultare. Ang sabi nila, kung ang Calapan daw ay nag-a-apply para maging diocese, sila naman daw ay mag-a-apply para maging archdiocese. Di ba? Pero tiyak akong kahit maging archdiocese man sila bilang araw, Sultare forever pa rin sila. I just overheard that one or another diocese wishes to join the Sultare. Dahil nga sa Sultare, isinasabuhay natin ang sigla ng kapatiran at tatag ng kaparian. At yan ang tema ng ating pagtitipon ngayong taon. Ngunit, paano nga ba sumisigla ang kapatiran? Paano tumatatag ang kaparian? If you stand where I am now, at tiningnan ninyo itong mga pare, naku, kikilabutan po kayo. Ito po ang sigla ng kapatiran at tatag ng kaparian. Maaari nating hugutin ang sagot sa Ebanghelyo para sa votive Mass of our Lord Jesus Christ, Eternal High Priest. Sa Gethsemane, bago ialay ni Jesus ang kanyang sarili bilang dakilang pari, ito ang habilin niya sa kapatiran ng mga alagad na kanyang kasama. Maghintay kayo rito, makipagpuyat sa akin, magpuyat kayo at manalangin. May 3 pandiwa po ang ibinibigay o ang binigay ni Jesus sa kanyang mga alagad sa kanyang mga alagad at sa ating mga pari ngayon. Maghintay, makipagpuyat, manalangin. Maghintay is the ministry of presence. Makipagpuyat is the ministry of accompaniment. Manalangin is the ministry of intercession. Ito ang sigla ng kapatiran, ang tatag ng kaparian.
Una, maghintay. Napakasimple ng utos. Maghintay kayo rito, manatili, huwag mang-iwan. Ang hinihingi lamang niya ay presensya. At bago po tayo maging presensya sa isa't isa bilang pari, kailangan muna nating manatili kay Kristo. Kapag natuto tayong manatili kay Kristo, matututo tayong manatili sa ating kapatid na pari. At ito po yung paalala ng Vatican II. By virtue of their ordination into the priesthood, priests are united among themselves in an intimate sacramental brotherhood. No one is a priest on his own. Sa sultare, itong priestly ministry is not merely presumed. It is intentional. Dahil minsan kasi parang presume na yung priestly ministry, priestly fraternity, parang presume na siya. Pero pag may sultare, nagiging intentional siya. Kailangan mo talaga maghintay. Hindi lang ala maghintay, kahit obispo, kailangan mong kumain ng buhangin, katulad kanina. Yung yatang pari, baka may hinanakit sa akin, yung nandito, di, kain ako ng kain ng buhangin. Yun, si Padre Jobo. Siguro nasabihan ko kanina, nasabihan ko po siya, sabi ko pwede bang sa kumbento ko na lamang, dahil may balat, baka umulan. Yan. Wala po ito sa aking humili. We seek out, kaya siya intentional. Pag sultare kasi, we seek it out, yung priestly paternity, deliberately, we cultivate it sa sultare. Maghihintay ka sa programa, maghihintay ka sa pagkain, maghihintay ka sa snacks, maghihintay ka sa games, sa raffle kung mayroon. Tapos, sa homily, kahit gaano kahaba, maghihintay sa microphone. At natututo tayong manatili sama ang isa't isa. Dito po, sumisigla ang kapatiran ng mga pari. Yun. Kami nga, ito nga mga pari po natin, napakasigla. Kahit ulan, kahit yung nangangamba, dasal ng dasal dahil ulan. Pero nung makita namin kayo, talagang nagawala yung pagod nila. Yun ang sigla ng kapatiran. Ikalawa, makipagpuyat. Hindi ko po yung sinabi dahil kayo nasa Puerto Galera, Baka sabihin nyo, license yun, mamaya. Okay. Makipagpuyat, bukod sa manatili, kailangang makipagpuyat, magbantay. Sinabi ni Jesus, makipagpuyat sa akin. Ibig pong sabihin ay maging mapagmatyag. Sa paraang ito, mas nakikilala natin yung ating kapatid na pari. And remember, it's impossible not to love someone who you truly know. Impossible. If you really know someone, imposible na hindi mo mamahalin. Kaya nga, ako'y may rule of thumb sa aking sarili.
nahihirapan akong mahalin ang isang pari, kahit ngayon po, na obispo ako, no? Kung nahihirapan akong mahalin ang isang pari, ipinapaalala ko sa sarili ko, baka hindi ko pa talaga siya kilala. Because it's Possible not to love someone who you truly know. Kaya sa aking karanasan bilang pari, our brother priests almost never tell you what they really need. Ang inyo pong mga husband, sinasabi ba nila? itong sa akin pong karanasan sa mga pari. Hindi po. Kapag tumawag ang isang kapatid na pari at nagsabing, busy ka ba? Kape tayo. Magkape tayo. Naku, pay attention. Pay attention. Many times, beneath those simple words, lies a deeper cry for companionship and accompaniment. Kaya dapat ay pansinin. Matiyag. Yun. Makipagpuyat. At ito ang kagalakan ng sultare. Magpuyat para sa pakikisama, pakikiisa, pagdamay, pagsuporta. Sa sultare, ang priestly fraternity, sinabi ko kanina, intentional. Hindi lang din po intentional, providential. Meaning, it's a gift that we do not choose, but receive. Imagine, you are given a gift. You don't choose it, but you receive it. Bakit? Pinili ba ninyo ang inyong kapatid na pari? Hindi. Lalo na sa sultare. Hindi ba? Hindi natin pinili ang ating kapatid na pari. We choose our friends, but not our brothers. Kahit sa pamilya, we don't choose our brothers. We choose friends. Ngunit, marahil, yun mismo ang paraan ng Diyos. Upang turuan tayong magmahal ng higit pa sa ating mga comfort zone o komportable at kapareho natin. Madali Po yun. That's friendship. Brother, fraternity, priestly fraternity, mahirap. Pero, sa sultare, dito natututong tumatag ang kaparian. Tatlo po ay panalangin. Dinagdag ni Jesus ang ikatlong pandiwa. Magpuyat kayo at manalangin. No? Mamayang gabi, magpuyat at manalangin. Mayor, no? Mga pari po natin mamayang gabi. Di ba? Nag-usap na po tayo, ating mga pare. Na, na po sila, na ID na, yung Ay, itong si Father Joe po, walang ligtas dahil may Sa Gethsemane, inanyayahan niya tayong makibahagi sa kanyang panalangin at sa kanyang pag-aalay. Napakahalaga po ng maghintay at makipagpuyat. Pero, alam naman natin, sa inyong karanasan mismo at sa ating karanasan bilang mga kapatid na pari, may mga sugat na hindi natin kayang pagilingin. May mga problemang hindi agad natin kayang lutasin at may mga krus na hindi natin kayang buhatin para sa ating kapatid na pari. Kaya, iyon, ang magagawa natin sa priestly fraternity ay manalangin. At ito ang kagandahan ng sultare, nananalangin para sa pari, nananalangin kasama ang pari, nananalangin dahil sa pari. Mga kapatid, nagsimula tayo ng sultare sa Puerto Galera. Dito nagsimula ang pananampalataya sa Oriental o sa Mindoro. 450 taon na ang nakalipas, may mga misyonerong dumating sa Mindoro. Hindi natin alam ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Ngunit alam natin kung bakit sila nanatili. Bakit? Natuto silang maghintay, natuto silang magpagpuyat,
silang manalangin. Tulad nila, naway sa tulong ng mahal na Birheng Maria, mas lumalim pa ang ating priestly fraternity na handang maghintay, makipagpuyat at manalangin. Sa gayon, sisigla ang ating kapatiran at tatatag ang ating kaparian sapagkat lalo tayo makikibahagi sa buhay ng Panginoong Hesukristo, ang walang hanggan at dakilang pari. Amen. Magsitayo po.